Ang dami pong nagalit sa inyo. Okay, punta na po tayo rito kay Erwin Tulfo. Pinahiya po ni Goma. Ganito po yan, nag-privilege speech po si Erwin Tulfo. Ito po, meron siyang gusto na yung speech niya, ang laman ng speech niya, gusto niyang baguhin yung isang batas na parang yung mga media dapat kasama pag yung mga hulihan ba ng droga. Hindi ko ganong makuha eh. Basta yung batas sa droga, yung mga panghuhuli, pati hanggang dun sa yung yung kinakailangan yung media kasama. Ngayon, no? So, nag-practice ng English si Erwin Tulfo kasi narinig yata ni Erwin Tulfo galing na galing po ang lahat ng mga kapanalig nila kay Luis Tro. O siguro na ay ganun pala. Para magmukha akong magaling. Kasi number 1 senador ako eh. Ang nakikita naman nila dahil Tulfo lang ako. Kailangan magmukha akong magaling. Kinakailangan ko ng American accent. Kaya nag-speech po ng American accent. Antindi. Kala mo nasa American ka eh. Nasa American Justice League. Diba? Ngayon, pagkatapos niya na speech, siyempre, pwede ka bang tanungin? Di nagtanungan, Inglesero din pala to si Richard Gomez. Pero mas magaling nga lang mag-English si Richard. Filipino-English niya. Ang sinasabi ni Richard Gomez, kayo po ba ay miyembro ng Committee on Drugs? Basta yung committee sa drugs. No, because I'm a member of member daw siya ng House Deputy Speaker. Majority Floor Leader. Assistant Majority Floor Leader yata siya. Hindi po kayo member, no? Assistant Majority Floor Leader kayo. Okay. Ngayon, dahil Assistant Majority Floor Leader siya, hindi siya member. Pinagmalaki pa. So, tinanong ngayon ni Richard Gomez, para saan po ba yung inyong privilege speech? Nambara pa. Kung nakinig ka lang, if my colleague just listened to a while ago, bakit po may English accent? Kasi po, na-realize nila si Luis Tro, dahil may accent, matalino. Para magmukha matalino, di ba? If my distinguished colleague only listen, hindi ko makuha pa eh. Di nag-English with American accent na matigas ang dila. Sabi ngayon sabi ni sabi ni Richard Gomez, binalato ba siya eh. Akala, sana nakinig ka para hindi mo tinatanong, parang gusto ni the reason why I ask Mr. Speaker, because we in the Committee on Drugs pala si Richard Gomez, natalakay na yung mga sinasabi mo. In fact, naipasa na natin yan. So yung gusto palang mangyaring pagbabago, gusto ni Erwin Tulfo, fencing. Gusto ni Erwin Tulfo na magkaroon ng, anong tawag doon, yung pagbabago sa batas, amendments, no? Gusto ni Erwin Tulfo na i-amend yung batas. Ang punto pala ni Richard Gomez, in-amend na namin yan. No? In-amend na namin. Kung nakakasubaybay po kayo dito sa committee namin, naipasa na namin po yan. Last Congress. At ngayon po, kasama pa rin yan sa pinag-usapan. Alam nyo, kung ako yun, na-realize ko na, di ba? Kung na-realize mo na meron na pala, meron na pala.
Pasensya na, hindi ko alam. Tutulong po ako para, maging batas to. Di ba? Kaya siya napahiya eh. Kasi una, maaring hindi niya alam. Ngayong nalaman na niya na nabago na nila Richard Gomez sa mismong gusto niyang baguhin. Gusto niyang baguhin yung batas. Ngayon yung gusto niyang pagbabago, ginawa na nila Richard Gomez. Kung ako yun, dahil ako naman ay may tiwala, hindi naman ako, mga inseguridad lang po yung hindi umaamin ng pagkakamali. So, ang pagkakamali niya, hindi pagkakamali dahil mahina utak niya. Ang pagkakamali niya, dahil may kahinaan ng kanyang utak. Thank you very much muna kay Bimbo Hernandez na nagbigay po ng $999 at kay Amik na nagbigay din ng $999. Amendment sa RA 9165, gusto niya wag isama ang media as witness. Ito maraming salamat Amik may researcher ako instant. Wag isama ang media sa witness sa mga drug raid at buy-bust operation. Kaso, hindi niya alam na nasa Senate na dahil laging wala sa session. Sponsored by 113 United Frontliners. Thank you very much kay Amik. United Frontliners ang kanyang... So, ibig sabihin, na-amend na po nila Richard Gomez. Naghihintay na lang sila ng counterpart. Pero instead po, yun yung problema Instead, sabi ko nga, instead na aminin mo na nagkamali ka, dahil sa hindi mo lang alam, hindi ka nagkamali dahil mahina utak mo. Nagkamali ka dahil hindi mo alam na may ganun. Instead po na tumanggap ng pagkakamali, binago niya na statement. Kaya nga, dapat, una, galit pa siya kung meron na kayo niyan, kaya nga dapat madaliin ng Kongreso. Pahiya na naman siya. Hindi lang po minadali, napasa na nga natin Alam niyo yung napasa na? Counterpart na lang ng Senate yung hinihintay. Tapos na so pahiya siya 2 beses na, Yung una, hindi niya alam na meron palang ganun. Tapos nagbuhol. Kaya dapat, yan ang mahirap sa Kongreso. Kaya tayo, nag-sermon pa. Siyempre, hindi papayag si Richard Gomez. Hindi naman po sa atin ang problema. Pasado na natin Ang problema yung Senate, wala pa silang pinapasa. Napahiya na naman siya. Kaya nga ako nag-privilege speech. Pero in English po to, yung sagutan nila sa English. Kaya nga ako nag-privilege speech para iparinig sa Senado. Dapat binago nyo po. Privilege speech nyo po, yung pamagat, dapat for the Senate. Kaya po pahiyang-pahiya 3 instances sa isang tayuan. Saan po nag-ugat yung pagkapahiya ni Erwin Tulfo? Nag-uugat po yan sa hindi pag-amin ng pagkakamali. Nagbubuhol-buhol po. Hindi po kasalanan ng staff yan. Kasalanan niya ni Tulfo. Pinamukha na sa'yo na mali ka Nag-go ka pa rin, galit-galitan ka pa. Hindi po ubra sa mga matatalinong tao yung dadaanin mo lang sa galit. Mas lalo kang mapapahiya. Yan sinasabi ko sa iyo, Erwin Tulfo. At ito ang ating number 1. Hanggat maaga pa, mahirap po yan. Kasi po, ang ugali nila, hindi sila tumatanggap na napapahiya sila. Hindi sila marunong umamin na mali sila. Pag ang mga tao po, ang mga leader nyo, hindi umaamin na mali sila, putya, durog yan. Si Tatay Digong nga, napakagaling na Bakit hindi niya in-insist yung federalismo? Kasama yan sa campaign promise niya. Napakinggan ko yung si Tatay Digong, very humble. Ang sabi ni Tatay Digong, ayaw ng tao yan, hindi pa nila naunawaan. Alam ni Tatay Digong maganda yung federalismo. Pero sinabi niya, ayaw ng tao, hindi nila alam Gusto nila direkta po, bumuboto ng pinuno. Marunong makinig. Unlike ng president natin ngayon, ang dami ng umaangal. Ano sinabi?
Ano sabi ng ating president? Maganda yung termino niya mismo. Ang sabi ni President Marcos, sa dami ng umaangal, it's all noise. Yan ba? Hindi, maganda yung pagkakatira niya eh. Kasi totoo naman eh, dahil English speaker, matalino sana si PBBM dahil may minana naman, nagmana naman po ng kahit papano eh. It's all noise. 'Di ba sabi niya? It's all noise. Okay. Pero mas maganda yung termino niya. Teka lang ha. Pasensya na kayo, ano na tayo. Habaan na natin, wag na tayong panay diskusyon na. Kung mag2 oras, 3 oras tayo, di okay. Hala, nagre-retry ako. Maganda siya mag-English. Sinabi naman ni Tatay Digong yan dahil nakapag-aral nga sa abroad eh. Pero ang tanong, sapat ba yung substance? Magandang pakinggan pero may sustansya ba? Okay, ito po yung sinabi niya, no? Although there's a lot of noise, that's all it is. It's all just noise. Hindi po ako naniniwala dyan. Basta may ingay, makinig ka. Ano yung cause ng ingay? Di ba? Lutasin mo. Yan yun eh. Lutasin mo yung cause ng ingay. At yan po ang meron si Tatay Digong. Dami ng general pala, no? Panay general na to, dating general. At wag nyo pong sabihin na yung mga general na yan, walang impluensya yan. Marami po. Marami pong impluensya. Okay. Opo, tama po yan. Hindi porket magaling kayo mag-English, ay kayo ay matalino na. Okay. Punta po tayo rito sa iba pang balita. Ito, tirahin na po muna natin para makalimutan man natin yung